What's up guys, Reg Motovlog. Andito tayo ngayon sa Toyota at i-preview na ang pinakabagong Toyota Tamaraw. So dito ngayon ramdam na ramdam mo yung pagka-Pilipino vibe. So vibes dito ay parang fiesta. So Pinoy na Pinoy. Ayan, next generation Tamaraw. Alright, eto na! Ito na pinakabagong Toyota Tamaraw. Kalsada na ginagamit talaga natin for public transportation. Ating Toyota Tamaraw. So, the legacy, tinatawag natin man, from 1977, since yun yung first generation Tamaraw. After 10 years naman, so 1991, third generation Tamaraw was assembled na dito sa Pilipinas. Noong 1998, ang bumalik na po is yung Revo sila. Then, 2005, yan. Ito na po yung beautiful revolution natin, which is yung Revo po is based out na. Pinalitan na siya ng Toyota Innova. Okay? So, ngayon po, since last year, 2023, Toyota Tamaraw. Pero, yun yung tinatawag natin na the next generation. Or yung time nila, ang tawag po sa kanila is kotse ng bayan. But for now po, since sumabay na po tayo sa innovation, sa changes, so introducing our next generation Tamaraw. We have drop side high, drop side standard, aluminum van, and utility van. Ito mga nakikita nilang tatlo. Ito yung mga tinatawag nilang long base na 2.4 diesel engine. Okay, so yung Drop side high, drop side standard, aluminum van, utility van. Which are mas maiksi lang siya. Lahat naman ng short wheelbase engine ay gasoline siya. Mostly gasoline. Ating long wheelbase na 2.4 diesel. So, same Sa gasoline, available pa rin ang drop side, so we have the aluminum van, and utility van. And utility van. So these are 2.0 liter gasoline engines. Pero these are selling features na nagpagawa. Okay, selling features ng kagawaan Yes. na Toyota Tamaraw. So ayan, makikita niyo po dito na pick-up siya for both private and commercial use. Yes. Yung selling points per variant para mas maintindihan nila. So this is the drop side high. So which is ito yung pinakonsider natin as top of the line. Okay, so ito yung pinakonsider natin as top of the line unit sa ating Toyota Tamaraw. So this drop side has a 3-way access drop side panel. Okay, so lahat po ng variants, ito lang ang may 7-inch display audio with Apple CarPlay and Android Auto. And also sa lahat po ng variants, ito lang ang 6-speed automatic transmission. So the rest po ng units natin are manual except for drop side high. Drop side high lang ang We also automatic. have LED head, no? Parang pinaka siya yung pinaka top of the line. Drop side high. For
This variant also it has a 16-inch alloy rims and may lower Naka-alloy na rear rin siya. panel. So dito sa lower rear panel, mas advantage po kayo kasi in case na mas madali siyang lagyan ng gamit and mag-unload ng gamit natin. And this one po, for our drop side high, sila lang po yung merong color variant. So meron po tayong super white, silver, at saka So para sa drop side high, tatlo ang kulay niya. Super white 2, silver, next, saka yung black na tayo. for drop side. I-add ko lang, no, sa drop side high, parang ang nai-imagine ko na siya So ang pogi yung drop side high, oh. construction businesses, yung mga may furniture businesses, and pwede din yung mga nag-events, yung mga event stylist, yan yung mga may dala mga tables and chairs, mga pang-stand, ano, yan, yung mga may dala side panel, sa side and sa likod. We have a rear deck step and dashing books. Ayan, so ito po yung mga iba't ibang pwedeng paggamitan ng ating drop side standard. Ayan, sa mga nagde-deliver ng water, nagde-deliver ng soft drinks, ayan. Nagde-deliver ng lumber, at kung ano-ano pa. Basically, for delivery talaga, for logistics. And gusto ngayon, ano yung mga Transportify, Dito sa side, sa left side po, yun po yung ating utility van. Okay? So for the utility van, pwede natin i-highlight is rear windows, all the ones. So yung utility van, same na itsura nung Hilux FX. Same body rin with aircon. Is 12, aning both sides. Then we have handrails and yung air condition system. Calling out MPs na pwede mag-assist dito. Maraming concern. Any meter, pwede naman. So yung engine niya, same pa rin ang engine. Kung ano yung gamit sa Toyota Hilux at Toyota Fortuner 2.4. Kanyang Sa displacement. mga personal lights ninyo, kindly assist na rin. So yung height niya sa ceiling, sakto lang yung height sa ceiling. So na-adjust na yung upuan niya, incline lang, tama ba? So ganun lang. So hindi na-adjust yung kanya upuan. Kaya loob man. So ganda yung itsura niya sa loob. Para kang naka mini Land Cruiser. May logo ng Toyota. Shape natin. So itsura niya, rugged na rugged. Talagang napaka-solid. So ito yung manual. So, ang design nito ay pang police. So hindi siya power window, manual lang. Pero yung dating niya talagang matibay na matibay. Itsura pa lang, oh. Speaker ba to? Design lang. So wala rin control sa kanyang manibela. So sa AC naman niya, so thermostat lang, tsaka yung high and low. So may charger din. Sa kanyang radio, so ano to, pang USB tsaka Bluetooth. Wow, solid, oh. So walang salamin dito sa visor. So may visor lang, sun visor lang ay yung driver side lang. So walang sun visor yung sa passenger. Rear view mirror, standard. Ayan yung tsura. Mal, pass ito, Mal. So sa controls naman ng kanya signal light, so wala susi, same pa rin, basic na basic, high and low, park, at sa kanyang wiper, ganun din, basic lang. So wala automatic dito. So all manual,
Kumbaga, dinesign talaga siya as utility. Pang malakasan, pang bigatin, solid. Alright. So, tingnan naman natin yung ibang variant. So, isa pala, cup holder. Thank you. Salamat. So, cup holder niya, cup holder, meron siya dito 1 and 2. Then wala sa side. So lagayan ng mga documents, wala yung drawer pa. So wala rin drawer, walang drawer. Patungan lang ng kung ano. So talagang for utility talaga siya. So pwede tatlo, pero mostly dalawa lang talaga yan. Hindi na pwedeng dagdagan. Mahuli tayo niyan. Yan. Alright. So may ilaw din sa taas, sa ceiling. Basic na ilaw. Ayan lang kanya ilaw. Sige lang. So check naman natin iba. So wala pala siyang RPM. Yung pinaka-basic. So meron lang dito ay yung gauge lang ng kilometer per hour at yung kanyang gasoline. So hindi natin nakita pero in-expect natin dito, makikita natin dito yung kanyang temperature gauge ay mostly nasa ilaw lang, parang ganun sa mga views siguro kung hindi tayo nagkakamali. So malamang yun ay clock, saka trip lang ang makikita dyan. Utility van o pang utility, yung mga ginawang pang mobile ng police ay 5-spoke ang gamit niya. Ito ay gumagamit ng gulong na ito. Ang gulong niya ay Yokohama ay nakakabit. 195-14. So maliit lang pala yung kanyang gulong. R14 195. So parang gulong lang ng Bios. So napakadali. So kagandahan nito, R14 yung gulong, so yung sukat niya hindi mahal, mura lang. So marami mabibiling ganyan. Talagang utility talaga. Mag-uusapan, subok na yan. Yan ang engine ng Toyota Fortuner na 2.4 engine tsaka Hilux. So wala tayong pag-uusapan dyan. Astig na astig yan. Solid na solid. Gagamitin mo na lang kahit sa madaling pwede. So ito naman, ito yung variant ng I think hindi sila nagkakalayo. So long base pa rin to, diesel. Same engine pa rin. So utility. Tama raw. So manual. So mas maganda pala pag nakatint na, mas maganda siya tignan. So kung ano yung itsura kaninang dinemo natin, yung pampulis, ay same pa rin. So pag nakatint, mas gumaganda itsura niya. Mas solid. So tingnan natin yung likod dahil para-parehas na naman. So same pa rin, 5-spoke pa rin ang gamit niya. Ito yung kanyang likod. Tingin ko. Halit lang yung camera mo. So ito yung pang-utility. Pang-utility niya. So natutupi ito. So mas marami ka may sasakay kung ang trabaho mo, feeds, school supply, gulay, kung ano-ano pa. So sakto-sakto siya. So itsura nito parang nandun sa Hilux FX. Yung aircon niya nandun din sa loob. Kita ba? Kita. So yan. Ayan, solid. So ano yung itsura nito sa Hilux FX? Ganda rin yung itsura nito. Same na same. So yung control yan dito. Control na aircon. So lipat naman tayo sa kabila. Ambulance type. So yung ambulance type, same pa rin. Pero same pa rin kung ano yung itsura dun sa utility kanina na pinakita natin. Same pa rin. Stainless lang yung baba. Ayan, so same na same. So pang ambulance type ito siya. So katahiga. So itong si Toyota Tamaraw, so pwede siyang pang mga camping, so pwede siyang configuration ng gano'n o camping van. So marami kang pwedeng paggamitan. Alright, so pag kailangan nyo ng Toyota Tamaraw, punta lang kayo, Toyota Subic. Sa Tamaraw, ang una kong napansin is kung gaano siya ka-customizable. Kahit yung base model nila, actually looking forward ako dun sa unit lang, yung walang cab. Kasi
ang balak namin sa kanya is camping or off-road machine. So kahit yung drop side lang, ang ganda nung pagkakadesign niya, pati yung mga attachments, accessory, like itong mga kabitan niya ng nuts, readily available na, hindi ka na magbubutas. So pag gagawin mo siyang camping van, goods talaga siya. Tapos I think okay siya for business. Wala ka naman na-expect gano'n talaga sa kanya. More on utilitarian ng kanyang interior. I would expect ganito rin most of sa kanya dahil nga bare unit siya and for customizing. I hope lang magkaroon sila ng display nung high variant nila dahil yun daw may TFT display, may Android Auto, may Apple CarPlay, and automatic transmission siya. I'm really sure this is gonna be helpful for our fellow Filipinos in the micro, small, medium enterprises here in the Philippines. So yeah, that's what I thought about the Tamaraw. And thank you for Ano pangalan nyo kuya? JC JC from Subic. Subic. Thank you sir, JC. Thank you.